information provided about the legal issues surrounding Maris Racal and Anthony Jennings is for general informational purposes only. It does not constitute legal advice. While I strive to provide accurate and up-to-date information, the specifics of each situation may vary, and it is essential to consult with a qualified legal professional for personalized legal counsel. Additionally, the details provided are based on publicly available information and do not include any privileged or confidential information. The discussion of legal concepts should not be taken as an endorsement of any particular course of action. Always seek the advice of a lawyer or other qualified legal expert regarding any legal matters or concerns. Si Maris Racal at Anthony Jennings ay napunta sa gitna ng kontrobersya nang ang mga pribadong mensahe sa pagitan nila ay inilabas online ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Ang sitwasyon ay mabilis na lumala, na nagdulot ng malawakang talakayan at backlash online. Si Maris, nakitang-kita ang emosyon, ay humarap sa issue sa isang video, ipinahayag ang kanyang kahihiyan at pagkabalisa sa sitwasyon. Binanggit niya na pakiramdam niya ay na-expose siya at hindi sigurado kung paano haharapin ang pampublikong pagsusuri. Ang kontrobersya ay naglagay sa parehong Maris at Anthony sa mahirap na posisyon na nakaapekto sa kanilang personal at profesional na buhay. Ang mga legal na issue na pumapalibot kina Maris Racal, Jamela Villanueva at Anthony Jennings ay pangunahing kinabibilangan ng privacy, proteksyon ng data at paninira ng puri. Tuklasin natin ng mas malalim ang bawat isa sa mga konseptong legal na ito. Ang karapatan sa privacy ay isang pangunahing karapatang pantao na nagpoprotekta sa mga individual mula sa hindi kinakailangang paglabas sa publiko. Tinitiyak nito na ang personal na impormasyon at pribadong buhay ay protektado mula sa pampublikong pagsusuri, maliban kung hayagang isinusuko ng individual. Sa mga kaso ng pagtataksil, kahit na ang mga sangkot ay may karapatan na panatilihing pribado ang kanilang personal na mga bagay. Ang walang pahintulot na pagbabahagi ng mga pribadong pag-uusap o mga detalyeng masiselan ay maaaring magresulta sa mga legal na aksyon para sa paglabag sa privacy. Ang Data Privacy Act sa Pilipinas ay naglalayong protektahan ang personal na impormasyon sa parehong pamahalaan at pribadong sektor. Sa ilalim ng batas na ito, ang personal na datos ay hindi dapat ibunyag ng walang pahintulot ng individual. Kapag ang mga screenshot ng pribadong pag-uusap ay ibinahagi online na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng walang pahintulot, maaari itong maging paglabag. Gayunpaman, kung ang mga pangalan at impormasyon na maaaring makilala ay tinanggal, maaaring hindi ito sakop ng paglabag. Ang batas ay tinitiyak na ang mga tagapamahala ng datos ay may pananagutan sa pagprotekta sa privacy ng mga individual. Ang cyber libel ay tumutukoy sa mga mapanirang pahayag na ginawa online. Kabilang dito ang anumang maling at nakakasirang pahayag tungkol sa isang tao na inilathala sa internet. Ang pagbabahagi ng mga pribadong mensahe na naglalaman ng mapanira o hindi totoo na impormasyon tungkol sa isang individual ay maaaring ituring na cyber libel. Ito ay maaaring magresulta sa mga legal na kahihinatnan, kabilang ang multa at pagkakakulong. Ang layunin nito ay protektahan ng mga individual mula sa hindi makatarungang paninira online, kung saan ang ganitong nilalaman ay maaaring mabilis na kumalat at lumaganap. Ang Batas Laban sa Karahasan Laban sa Kababaihan, VAW, sa Pilipinas ay tumatalakay sa iba't ibang uri ng pang-aabuso laban sa kababaihan, kabilang ang psikolohikal na karahasan na dulot ng pagtataksil. Ibig sabihin, ang mga biktima ng pagtataksil, sa halip na ipagsapubliko ang ebidensya, ay maaaring magsampa ng kaso sa ilalim ng batas na ito kung sila ay nakakaranas ng matinding psikolohikal na pagdurusa. Ang batas na ito ay kinikilala ang pagtataksil bilang isang anyo ng emosyonal at psikolohikal na karahasan na nagbibigay ng legal na lunas para sa biktima.
Ang paglalathala ng mga pribadong pag-uusap ay maaaring magdulot ng misogyny at slut-shaming, kung saan ang mga kababaihan ay hindi makatarungang hinuhusgahan at pinapuna dahil sa kanilang pribadong kilos. Ito ay nagpapatuloy sa mapaminsalang mga stereotype at diskriminasyon sa kasarian. Mahalaga na hawakan ang ganitong mga sitwasyon ng may pagkasensitibo at paggalang sa lahat ng mga kasangkot, na kinikilala ang potensyal na pinsalang maaaring idulot ng pampublikong paglalantad. Ang mga etikal na pagsasaalang-alang ay dapat maggabay sa mga aksyon, na tinitiyak na walang sino man ang mapapahiya o mahuhusgahan ng labis sa publiko. Isang partikular na pasya ng Korte Suprema sa Pilipinas ang naglinaw na ang mga screenshot na ginamit bilang ebidensya sa isang kriminal na kaso ay hindi lumalabag sa karapatan sa privacy. Gayunpaman, ang pasya na ito ay binibigyang diin na ang naturang ebidensya ay dapat iharap sa hukuman, hindi i-post sa social media o iba pang pampublikong plataporma. Tinitiyak nito na ang proseso ng batas ay nirerespeto at ang mga karapatan ng mga individual ay pinoprotektahan sa panahon ng mga hukuman. National Privacy Commission, NPC, Advisory, 2020, the NPC clarified that the Data Privacy Act applies to screenshots if they reveal the identities of those involved. If names or identities are redacted, it might not fall under this act. Lawyer Jesus Falses, opinion, Lawyer Jesus Falses emphasized that even those involved in infidelity have human rights and the right to privacy. He advised that instead of publicizing screenshots, victims should file a Violence Against Women (VAW) case for psychological violence caused by infidelity. Supreme Court ruling. The Supreme Court recently ruled that screenshots used as evidence in a criminal case do not violate the right to privacy. However, they should be presented in court rather than shared online.